isa rin sa maganda dito sa episode 3, nilabas na nila yung POV ni Kiefer. Kasi kung hindi nila ilalabas ng ganito kaaga, maraming maiinis talaga sa character ni Kiefer. Kasi naman, nasa book 3 pa talaga yung POV niya and maraming hindi makakagets kung bakit ba ginagawa to ni Kiefer, ganyan. So, good thing talaga na nilagay na agad nila sa episode 3 or mas maaga nilang pinakita yung POV ni Kiefer. At least magigets nila kung ano yung pinagagalingan na slowly na-fall na pala siya kay JJ, di ba? Hello everyone! Welcome to our JC Videos channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang episode 3 ng Ang Mutya ng Section E. So share ko lang sa inyo yung thoughts ko and sinulat ko na dito sa papel kasi baka makalimutan ko yung iba. So simulan natin kay Sarah Jo. So grabe, napaka-effective niya as Freya, no? Kasi mismo tayong nanonood, gigil na gigil sa kanya. Like kung paano siya magsalita, malandi. Kiefer, oh my God. So, sobrang arte niya, pati yung facial expression niya, kung paano siya kumilo. So, sobrang nakakabisit. So, effective na effective siya as Freya. So, next natin si Calix. Kasi dito sa May Wattpad, di ba si Calix parang pogi siya, pero parang napabayaan niya yung sarili niya, no? Pero dito, grabe naman, ang kinis naman ng Calix niyo. Pero okay lang naman din. May nagsabi, si Ethan na yata nagsabi nun, pero hindi ko lang sure guys ha. Sabi niya, yung pagmumura niya doon sa episode 3 na nagkaharap-harap sila, wala daw sa script yun. Nabigla na lang daw siya sa kanyang pagmumura. So, kasi parang ang soft boy niya, di ba, ni Ethan, tapos biglang ikaw yan, be. So, parang napaganon ako kasi, ina mo, wala. Ay! Wala pa, hindi mo na kaibigan, gago at tangina mo. So, yun lang, sabi wala daw yun sa script. And balita ko, si Yan, madalas din daw siyang nakakapagbitaw ng mga bagsak na lines na wala sa script. So, ang galing niya naman kasi nakaka-add siya ng flavor o ibang atake dito sa adaptation or sa story nyo, sa storyline. So, next is, I thought hindi si Kiefer yung nagsasalita nung nakikita. Yeah! Talaga yung reaction ko no? Alam niyo naman dun si CN nung masakit yung ulo niya, migraine siya. So, may nagsasalita dun sa loob. Sabi ko, sino yun? Pero alam ko na yung dalawa yun, yung Jayfer. Pero, the way na nagsasalita yung nasa loob, kasi ako nahihirapan. Sabi ko, si Andres ba yun? Parang hindi si Andres kasi ang medyo straight talaga yung pagkakatagalog niya dun, be. Ako makikita ng maayos na. Umayos ka naman ng posisyon. Ako nahihirapan. Sikito manggi ka, Jay! Be, pero nung pinalabas na talaga yung scene dun sa may POV ni Kiefer, si Andres nga. So, congratulations kasi gumagaling ka na magtagalog. Like, nung mga unang episode, medyo napapaano pa ako Parang napapaganon pa ako and then, inuulit ko kasi nga may mga time na hindi ko magets. Tapos, sabi ko nga nun sa isip ko lang, kailangan niya mag-work or i-work out talaga yung kanyang pagtatagalog. And good thing naman, episode 3 pa lang, ang laki na ng improvement. So, good job, Andres Mulak. Yuri and Kiefer, slowly nafo-fall na kay JJ. Yun naman sa mga ngitian nila nung nandun sa may flagpole na parang biglang bawi. Ay, meron nga pala tayong plan, di ba? So, nai-inlove na yung dalawa mga te. Pero in denial, di ba? Grabe no, kakaiba talaga si JJ dun sa plug full nga nakakatawa So, ang dami nilang nakikita na kakaiba talaga si JJ sa ibang babae. Like, kaya niya makapagsabayin sa trip, kaya niyang sabayan tong mga ugok, mga ulupong sa kung anong trip nila. 'Di ba? So, parang there's something in JJ na hindi mo makikita sa ibang babae. Kaya naman, ang dami nagkakagusto. So, ito na nga, isa rin pala, isasama ko na sa thoughts ko dito. Dito napaka-green flag ni David. Like, ay, para tuloy nagiging David tayo. Uy, wag ganon, pre. Wag ganon. Ngayon pa, nanilabas na yung POV ni Kiefer. So, isa rin sa maganda dito sa episode 3. Nilabas na nila yung
POV ni Kiefer. Kasi kung hindi nila ilalabas ng ganito kaaga, maraming maiinis talaga sa character ni Kiefer. Kasi naman, nasa book 3 pa talaga yung POV niya and maraming hindi makakagets kung bakit ba ginagawa to ni Kiefer, ganyan. So, good thing talaga na nilagay na agad nila sa episode 3 or mas maaga nilang pinakita yung POV ni Kiefer. At least magigets nila kung ano yung pinagagalingan na slowly na-fall na pala siya kay JJ, di ba? So, hindi na masyadong magiging komplikado sa part ni Kiefer. Kasi I'm sure talaga maraming maiinis kapag sunod-sunod yung eksena na nandun sa Wattpad na yung ginawa niya kay JJ, yung mga pagpapahiya niya, niya. So marami talaga maiinis sa kanya. Buti na lang talaga maaga nila nilabas yung POV. And then feeling ko naman babaguhin nila ng konti dito kasi hindi rin naman totally magagaya yung sa Wattpad. So baka may mga changes din na medyo mas magaan ng konti. Hindi mas dark ng katulad sa Wattpad. So yun lang guys, sana ma-upload ko kagad itong thoughts ko na to kasi yung episode 2 naman, lumabas na yung episode 3, hindi ko pa na-edit kasi nga medyo busy tayo. So sana to bago lumabas yung episode 4, ma-upload ko na. And kung meron pala kayong thoughts about episode 3, 1 to 3, let me know in the comment section para meron tayong topic na mapag-usapan. And then bago pala matapos ang video na ito, ang rate ko for this episode ay 10/10. So, 3 episode na, puro 10/10. So, ang gaganda naman din kasi ng mga nangyayari sa Ang Mutya ng Section E. So, ang galing at as in, maraming na-addict, maraming nagkakagusto, or maraming nagustuhan ang adaptation na ito. So, sana hanggang dulo, ganyan yung kwento, yung quality ng video. So, yun lang guys. Thank you for watching and I hope to see you on our next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more videos. Bye! 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 저